So mga tropa, dito kami ngayon sa China. Maghahanap kami ng makakainan sa mga tropa natin. Yan. At ito naman yung ating friend, si William Xiaoshan. So medyo maulan po ngayon. So matagal-tagal na rin po hindi po ako nakagala dito sa China kasi before po ng pandemic ay pinagbabawal po lumabas yung mga seaman. So ngayon po ay okay na po kami. Sir William, where's the seafood? So mga katropa, ito pong pupuntahan namin, hindi po ito malalaking mga restaurant. Ito po ay kumbaga parang karinderya lang po sa atin. Mayroon din po dito mga malalaking restaurant. Siguro po bukas, if may time po tayo, igagala po tayo ulit. So ito po yung unang kainan na pinagdalan sa amin ni Sir William. Assorted po na mga isda at mga assorted po na shell ang aking nakikita. Ano yan? This one? Sushi. This one is Sushi. fresh. Pork leg. Can we check the other one? Okay. So dito, check naman natin dito sa kabila. Na-check na natin kanina. So lumipat po tayo mga katropa. Ito daw po ay mga barbecue. So ipapakita ko rin po sa inyo yan mga katropa kung ano po yung mga naka-display dyan sa shelves. Para ma-idea po kayo kung ano po yung mga pwede nating orderin dito. So ito na. Tingnan natin. Yan. Mayroon silang vegetable, talong, scallion at yung inoki na mushroom, assorted po na mga vegetable na tinuhog lang po nila. Ito po mga cold cuts, sausages, yan. And then meron dito, yan, hindi ko alam, it look like parang balat po yan ng baka. Chicken wings, chicken feet, ito chicken gizzard o balon-balunan. Ito naman, I think pork ear. Yan, ito balon-baluna din po yan. Pork stomach at chicken heart, I think. So, lipat tayo sa baba. Ayan po, may mais po na tinuhog. Very common po yan dito sa China. Assorted po na mga sausages. Tingnan pa natin yung ibang na naka-display. Ito, very familiar sa akin, ulang. Hindi po yan shrimp. Ang tawag po sa amin sa probinsya is ulang. Kamukha po ng hipon. Yan, I think that is pork blood. Itong puti, hindi ko po alam yan. Ito, pusit. Ito naman, I think, balat ng baka. At ito, hindi ko alam kung ano ito, guys. Comment below kung ano po klaseng insekto po ito. At ito, familiar sa akin, grasshopper. Okay? Ayan, marami pa po sa baba. So, mag-order na lang tayo. Ito, mayroon din po pala silang mga seafood dito. Oyster, yung talaba. At yung mga squid ball, kikiam, at may isda rin na sanma or pike mackerel. Okay. So mag-order na po tayo mga katropa. So mga katropa, order tayo. Ito na yung mga pagkain nila dito sa China. So yung iba dito natikman ko na, yung iba naman ay hindi pa. So yan. Katulad nito, mayroon dito isang interesting na pagkain na I've never tried before. Yan. Katulad dito, hindi ko alam kung ano ito. Parang salagubang. Yan, but tikman natin. Okay. At meron dito parang this one. Tikman natin.
So dito naman sa kabila, nag-order din po tayo ng chicken feet. Na debone na po yan, wala na po siyang buto. Marami pa po dito ang pwedeng orderin. May nakikita rin po ako dito mga buhay na mga animal. Hindi ko na po babanggitin kung ano po yung mga pangalan nun. Baka mawalan po kayo ng gana. Okay? So mga katropa, ito po yung kusina nila dito. So i-check natin. Every time po na kumakain ako sa China, una ko po tinitingnan kung paano nila piniprepare yung pagkain namin. So sa nakikita ko mga katropa, very tidy naman. Hindi naman siya ganun kadumi. Malinis naman po yung kusina ni Kuya. Marami po ako naririnig ng mga kwento na yung kusina doon ng Chinese ay marumi. So, hindi ko lang po alam, baka nataon lang, pero so far dito sa akin nakikita ay malinis po yung kusina nila dito. So yan, piniprepare na nila yung aming mga order. So, mayroon po siyang iwan dito sa loob at charcoal po yung ginagamit nila. Yan po yung mga order namin. May nakahanda na rin po silang mga sauce na pinapahid. So, hindi ko lang po matanong dahil hindi naman po sila nakakaintindi ng English. So, mayroon po tayong language barrier kaya hindi tayo pwedeng makipag-communicate doon sa chef nila. Okay, so hanggang video lang po tayo. Yeah, may nilalagay silang mga powder. Hindi na rin po natin alam yan. Pero usually yung mga Chinese ay hindi po nawawala sa kanila yung 5 spices na flavor. Yan, timplado na po yan. Ibubudbud na lang. So mga katropa, naghanap tayo ng may sabaw dahil malamig ngayon. Doon sa inorderan natin kanina ng mga barbecue ay wala po silang sinuserve na sabaw. That's why nag-order po tayo sa ibang kainan. So ito, may nakita tayo dito, mukhang masarap. Very affordable lang daw ito. $2 lang per serving. Okay? So makakuha po kayo dito ng idea kung paano po ito lutuin. Lalo na po sa gusto po mag-business dahil napakadali lang po itong gawin. So ayan, nagpakulo lang po sila ng tubig sa isang kaserola. So nasa $2 per serving to pag equivalent po yan sa dollar. So yuan po ang pera nila dito. So hintayin natin kung ano po yung diskarte ni Kuya kung paano po ito lutuin. So naglagay po sila ng bean sprout at I think that is fish ball or squid ball. Yan. Yan yung una nilang nilagay. And then tingnan natin kung ano pong ilalagay ni Kuya. So yan, naglagay pa sila ng shredded po na Chinese cabbage. Nilagay doon sa tubig. Yan. At ano pa yung ilalagay ni Kuya? Tingnan natin. Ayan, mikos-mikos muna. Hinalo hanggang sa medyo maluto ng bahagya yung mga gulay. So nagka-interest po ako dito dahil nakita ko po yung itsura niya, parang sutanghon po na nabibili sa Quiapo. So mga katropa, mayroon pala tayong kasama dito, si Sir William. Mayroon po siyang shop dito, siya Shaoxian. So sa mga seaman po na nagda-dry dock dito, hanapin niyo po yung shop niya. Ilagay ko po sa link yung kanyang business address. So si Kuya nagmamadali, pinapauwi niya ng asawa niya, nag-chat na yung asawa niya. So nag-order tayo ng soup dahil ngayon ay malamig. So kailangan natin ng soup. Anong sauce po yan? Anong sauce yan? What kind of sauce? So naglagay po sila ng seasoning. Hindi natin alam kung ano yung mga nilalagay nilang seasoning. Yan. Pero mamaya titikman natin kung ano yung mga nilalagay nilang sauce. This is Philippine 大厨。啊，菲律宾的大厨。菲律宾大厨啊？做什么？做中餐还是做西餐的？做西餐的。做西餐的啊。菲律宾 No.1 chef cook。So sinabi dito na chef din ako kaya nagtawanan sila.啊？船上的。船上的大厨。So yung pong chef nila. So napakadali lang, sa halagang $2 per serving ay makakahigo po ng masarap na sabaw. So alam ko lalagyan pa nila ito ng noodles.
糖醋， So, pag umaapaw, binabawasan nila. 拿过去了的要给他，他是小两口的。 Oo, lalagyan na nila ng parang sutanghon. Yan. So, ito pala parang sutanghon soup sa atin. So, nilagay nila ng itlog, bok choy. So mga katropa, ito pala yung mga nakalatag dito. Ito po yung nilagay nila doon sa niluluto nilang sotanghon soup. Katulad po ng assorted sausages, bok choy, bean sprout, squid ball, slice po na beef, shrimp, meron pong shell at quail egg. Ang lahat po ng ingredients na nilagay doon kanina. So luto na mga katropa yung ating sotanghon soup. So dadali na doon sa kabila sa inner namin. So, pupunta na tayo doon sa kabila. Kasi doon kami kumain sa isang restaurant. So, umorder ako ng soup. Ayun na yung kasama ko. Mga kasama ko yan. Ayan na sila yung mga tropa. Oh, kaway-kaway muna mga tropa, kaway-kaway. Kaway-kaway. Shishi! Okay, ano daw? Oh, sige daw, oo daw. Yan na. So ito na po yung mga in-order namin mga katropa. Yung iba po ay hindi pa po dumadating. At yan naman yung in-order natin, yung pinaluto natin sa kabila. Yung parang kamukha po ng sotanghon na nabibili sa Quiapo, pero po ito mukhang mas yummy, I think. Oh my God! Wow! So mga katropa, tikman na natin tong soup na in-order natin kanina. Yan siya. Yan. So ito na yung sabaw. Tikman natin parang kung ano yung lasa nito. Sarap. Parang sotanghon, no? Parang sotanghon na natin sa Quiapo. So hindi ka na lugi sa $2, about 100 pesos ang halaga. Kompleto na. Plus pa yung mga kinain namin ngayon. Yan. Masarap. Salamat pala sa friend namin, si Sir William Kauchan. Thank you. Nagdala sa amin, nag-invite sa amin dito. Thank you. So mamaya, ito total namin kung magkano yung nagastos namin dito. So yan. So ito naman yung talong. Yan. Yan yung nakain ni Sir William. Ayos. So tinikman ko rin yan kanina. Ang lasa niyan is parang tikman natin. So may rice chopsticks. So yan, tikman natin.
Parang inihaw siya na talong na nilagyan ng bawang, sibuyas, salt and pepper. Parang ganun lang din. Parang kasing lasa lang din sa atin. So ito, hindi ko alam kung ano to. Tikman natin. Ito parang bituka ng manok. Diyan. Bituka ng manok na tinuhog. Ito naman yung pusit na inihaw. So yan, mayroong mushroom dito na inihaw din. Yung kanina kinain natin sa lagubang. Yan yung paa ng manok. So may mga order pa hindi dumating. Okay. So ito, mayroon akong dalawang hindi ko alam, exotic foods. So, tikman ko kung kaya kong kainin. Okay, so first ito, parang sa lagubang. Hindi ko alam kung tawag dito. Sarap. Parang hindi ko kaya i-describe. Parang adobong sa lagubang. Grasshopper. Ito parang daing yung lasa niya. Parang isda na daing. So masarap. Ngayon na ako nakakain ito. So nag-check out na kami. Yung binayaran namin is about $45. So delivery kami ng ni Sir William ng $20. So nagbigay na lang kami ng tagpa $5. So thank you Sir William. So not bad. Sa dami po ng kinain namin, nabusog kami sa halagang $45.